This is your DJ K here on Moments with DJ K. Isang sulat na naman ang babasahin natin ngayon. Maybe it's about love, about pain, or about moving on. I am hoping whatever the content may is, sana makapagbigay ng lesson. Ever dearest DJ K, my name is Aryam, butch, lesbian, 33 years old from Calamba, Laguna. May girlfriend po ako, DJ K. Bago pa lang kami, and we are counting for the 8 months relationship. Na-meet ko siya through Facebook and yes, LDR kami. Nasa Palau si Karen. Doon siya nagpa-practice ng pagiging anesthesiologist niya. Oo, DJ K, doctor si Karen. Pero hindi naging hadlang yon para ligawan ko siya. Halos 6 na buwan ang itinagal ng panliligaw ko sa kanya online. And kahit hindi kami, nandoon kami sa point na parang kami na. Not until nagbakasyon si Karen dito sa Pilipinas and nagstay siya ng 2 buwan. 1 month doon, DJ K, kasama niya ako sa lahat ng mga lakad niya and hindi ko siya iniiwan. 2 weeks bago siya umalis, dumating ang oras na pinaghihintay ko. Sinagot na niya ako, DJ K, and kami na, officially. Everything went well, DJ K. Wala kami naging problema sa first few months namin. Ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin and yung love ko para sa kanya, nararamdaman din niya kahit magkalayo kami. Not until this past few weeks, DJ K, di ko alam kung ano ba ang may problema. Biglang nagbago ang lahat. Nawala ng gana at naging selosa ako, DJ K. Kasi ngayon naging active na ulit si Karen sa mga social media niya. May mga times na nakikita ko sa Facebook niya na ka-video call niya ang mga kaibigan niya. Dumating kami sa point na araw-araw kami nag-aaway dahil sa mga kausap niya. Natatakot ako na baka meron na akong kapalit doon na mas okay ang sitwasyon kaysa sa akin. Nagsasawa na ba siya sa akin? Naisip ko na hindi kaya dahil sa status ng buhay namin, DJ K. Doktor si Karen. Ako walang trabaho. Sa bahay lang. Racket. At kung ano man ang pwedeng pasukan na pansamantala, yun lang nagagawa ko. Pinipilit ko naman na maghanap ng work. Pero hindi ko alam kung kinain na ba talaga ako ng kamalasan o sadyang mahirap lang. Sinabihan ako ni Karen na siya na muna ang tutulong sa akin sa lahat. Hindi ako makatanggi dahil sabi niya, nandyan daw siya at mas gusto niya na siya ang karamay ko sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko. Dumating ako sa point na nasanay na ako sa mga nagagawa ni Karen.
pagbibigay niya sa akin ng lahat. Ultimo ang mga luho ko, sa kanya nanggagaling. Hindi ko naman yun hinihingi sa kanya, DJK. Kusa niyang ibinibigay. Sinabihan ko siya na wag na akong padala ng allowance o ano paman. Or pag may napapag-usapan kami ng mga bagay na gusto ko, wag niya nang ibigay. Ayokong isipin ni Karen na dahil doon kaya ko siya minahal. Ayokong isipin niya, DJK, na yun ang dahilan kung bakit ako kumakapit sa kanya at kung bakit mahal na mahal ko si Karen. Ayoko ding isipin sa ngayon na yun ang dahilan kung bakit nanlalamig sa akin si Karen. Iniisip niya ba na yung mga material na bagay at pinansyal ang habol ko kaya ako kumakapit sa kanya? Sana naman hindi. Dahil DJK, hindi po talaga. Hindi dahil sa material na bagay kaya ako kumakapit sa kanya, DJK. Mahal ko si Karen, DJK, at gusto ko sana mawala sa isip niya kung sakasakaling yun nga ang dahilan kung bakit siya nalalamig sa akin. Gusto kong alisin sa isip niya na hindi ang mga naibibigay niya ang dahilan kung bakit mahal na mahal ko siya. Mababawi ko pa kaya siya, DJK? Maibabalik ko pa kaya ang init na meron kami noon? Ayoko kasi na ito ang maging dahilan kaya kami ay magkakahiwalay ng dalawa. Tulungan mo naman ako, DJK, ano ba ang dapat kong gawin? Thank you so much, and sana mabasa mo kagad ang sulat ko. Good luck to you and more power sa Moments with DJK. Thank you, Ariam, sa pagtitiwala mo sa Moments with DJK. Sa pag-share mo ng iyong story about love. And now, nahaluan ng konting pain. Alam mo, Ariam, ang pagmamahal kasi wala yang sukatan. Hindi importante kung ano ang naibibigay niya at kung ano ang naibibigay mo. Hindi rin kailangan na magpaligsahan kayo. Kailangan mahigitan mo siya o kaya naman ay mas makapagbigay ka. Ang love, wala yan sa edad, wala yan sa distansya, wala yan sa oras, wala yan sa panahon. Lahat yan, Ariam. Numbers lang. Sa tingin ko, ang mas maganda mong gawin, bawasan mo ang pag-iisip. Dahil ang pag-iisip na yan ang nagbibigay sa'yo ng dahilan para makaramdam ka ng mga insecurities. Insecurities na magdadala sa'yo para magkaroon pa ng mga sanga-sangang idea kung bakit nanlalamig na si Karen sa'yo. Sa isang relasyon kasi, Ariam, na magkalayo, normal na mga material na bagay o sabihin na natin kahit pinansyal ang paraan para maiparamdam nila sa atin na mahal nila tayo at na-appreciate nila ang relasyon na pinagsasaluhan ng dalawa. Sa point, Ariam, na nakikita mong may kausap siyang iba,
Alam mo, magkalapit man o magkalayo ang isang couple, kailangan niya ng space at kailangan niya ng kaunting boundaries para malaman nila yung breathing na kailangan meron sa relasyon nila. Dahil habang magkalapit kayo, habang palagi kayong magkasama, maaaring makaramdam kayo ng suffocation at maging dahilan para magkasawaan kayo. Wala akong nakikitang masama sa pakikipag-usap ni Karen sa mga kaibigan niya. As long as hindi naman siya nawawala ng time para sa'yo, as long as naipaparamdam niya na mahal ka niya at ikaw lang talaga, wala kang dapat ikatakot doon, Ariam. And I think, isa lang yon sa way ni Ariam ng pag-breathe, pakikipag-communicate, pakikibalita sa ibang tao. Dahil, above all, Ariam, walang one-stop shop na tao na lahat kayang ibigay ang pangangailangan ng partner niya. Iba ang naibibigay mo, iba ang naibibigay ng mga kaibigan, at iba ang naibibigay ng pamilya. On that part, Ariam, hayaan mo lang siyang makipag-usap sa mga kaibigan niya o sa ibang tao. Ang tawag doon ay giving a freedom. Hindi kasi pwedeng porket ikaw ang karelasyon niya, ikaw lang dapat ang kausap niya, sa'yo lang umiikot ang mundo niya. No. Kasi pag nangyari yon, ang tawag doon selfish. At isa yon sa mga dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. Hayaan mo lang siya na paminsan-minsan makawala sa anino ng relasyon niyong dalawa. Sa point ng pagbibigayan, material o financial, kahit sa mga couple na magkasama, sa mga mag-asawa na magkasama, nangyayari talaga yan, Ariam. Siguro nai-insecure ka lang dahil may mga bagay na nagagawa siya na dapat sana ay ikaw. Hindi mo kailangan higitan kung ano man ang mga nabibigay niya o nagagawa niya. Ang kailangan mong gawin is gumawa ka ng mga bagay na on your own ways, maipaparamdam sa kanya ang pagmamahal mo kahit malayo siya. Malaki na ang improvement ng technology natin ngayon, pero ganun pa man, may mga old ways pa rin. At minsan yung mga old ways na yun pa rin naman talaga ang pinaka-sweet at nakakakalampag ng puso ng partner natin. Malayo siya. Hindi limitado ang pwede mong gawin para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal mo. Pwede mo siyang sulatan. Pwede mo siyang padalhan ng cards. It will not cost a lot of money na kailangan mong pagtrabahuhan ng todo. Simpleng sulat, ihuhulog mo, matatanggap niya, nakaka-boost na yon ng pagmamahal, ng kilig sa isang relationship. Huwag kang matakot na gumawa ng mga bago. Huwag kang magstay at huwag kang mag-focus sa kung ano lang ang meron kayo ngayon, like communication through technology, chat, video call, voice call. Gumawa ka ng mga gimmick. Kasi nakikita ko, si Karen, gumagawa siya ng paraan para maiparating niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Maaaring sa material na bagay, pero sa isang magkarelasyon na magkalayo, hindi talaga mawawala yan. Siguro ang content ng letter mo maaaring
Isulat mo doon kung ano ang gusto mong gawin sa kanya kung sakaling kasama mo siya. Gawin mong diary ang pagsusulat sa kanya. Time to time, subukan mong humanap ng ibang ingredient para mas mag-boost pa ang relationship niyong dalawa. Final words is this, Ariam. Learn to give space in terms of showing how you love her. Space like, hayaan mo siyang huminga sa relasyon ninyo. Next, huwag kang ma-insecure sa kung ano man ang naibibigay niya. Hindi mo kailangan higitan. Hindi mo kailangan pantayan. Ang kailangan mo lang ay makapagbigay din on your own ways. Hindi kailangan material, hindi kailangan pinansyal. Maraming paraan, Ariam. And lastly, huwag kang matakot at huwag kang mahiya na makipag-usap at tanungin siya kung kamusta na ba kayong dalawa. Konting lambingan, konting kwentuhan. Tanungin mo kung kamusta siya sa mga nakakausap niyang kaibigan. Minsan kasi, Ariam, yung panandali ang space, yung panandali ang pag-breathe nyo, yung panandali ang paghihiwalay nyo. Pakikipag-usap mo sa iba, siya pakikipag-usap niya sa iba. Minsan, nakakapag-build yun ng rapport para mas magkaroon kayo ng strong communication, strong foundation, which leads to strong relationship. Sana nabigyan ko ng enlightenment ang nararamdaman mo ngayon, Ariam. Thank you once again, and I am hoping to receive a letter once again from you saying that you and Karen are in perfect shape. Thank you once again sa pagtitiwala mo sa Moments with DJ K. Tulad ng sinabi mo, more power sa Moments with DJ K. In return, Ariam, more power sa mga gagawin mo. At sana, ma-push ng mas maganda ang 8 months and beyond. Tatakbo pa kayo, hindi lang ng buwan, kundi ng mga taon pa. Sa lahat ng mga listeners ko dito sa Moments with DJ K, general advice that I can give you is this. Ang partner ninyo ay hindi nyo kalaban, hindi nyo kakumpetensya. Sila yung mga taong isa sa mga makakaintindi sa inyo. Ang relasyon, hindi yan paligsahan. Hindi nyo kailangang gumawa ng mga bagay para matabunan kung ano ang nagawa ng isa at kung ano ang gagawin pa ng isa. Ang kailangan yung i-level up is yung bonding na meron kayo, yung communication na meron kayo, at yung pagkakakilala nyo sa isa't isa. Hindi nyo kailangan magbilangan kung sino ang nakakapagbigay ng mas malaki kanino, kung sino ang nakakagawa ng mas higit. I-appreciate nyo lang yan. And on your own ways, gumawa kayo ng mga bagay, simple man, pero at least, makakapag-justify na mahal nyo ang mga karelasyon nyo. Thank you so much for listening. This is your DJ K here on Moments with DJ K.